Po yung tamang paggamit ng aming power efficiency device kasi po ito ay 700 watts pag ginagamit po ninyo. So pag kumulo na po ang sinaing po ninyo, tsaka po kayo gumamit itong ating power efficiency device. Pero kung 2 cups lang, pwede pong nakadirect. So ayan po, gamit na po natin yung ating power efficiency device. Yung rice cooker, isaksak nyo lang dito sa ilalim. And then, paininin nyo lang po ng mga 15 minutes. Malaki na po ang matitipid nyo dyan sa wattage consumption. Pag naman po magpapainit kayo ng tubig, gumamit din po kayo nitong ating power efficiency device. Ayan. So nakasaksak din po yan. Kaya kumukulo po. Isang puno po yan kasi magdalaga po ako ng karne. Ito pong 1,500 watts. Kumukonsumo na lang po yan ng 40 to 60 watts po. Ganun po siya. So, try nyo po. So for now, i-demo po natin kung ano po ang maitutulong nitong ating power factor corrector na advanced technology device. Ito po yung power 25 unit farad na meron pong saksakan sa ilalim. And we have also na mas malaki, ito pong ating 50 unit farad advanced corrector na ikinakabit naman po ito sa may breaker na may parallel socket. Now, isa po sa mga malimit natin ginagamit sa bahay, itong ating rice cooker at saka po yung ating electric kettle. Okay? So ito naman po yung ating i-demonstrate. Tingnan nyo na lang po dito kung ano po yung ma-relieve na watts ng ating rice cooker. So ito pong ating rice cooker ay kailangan lang po kapag kumulo, tsaka nyo po siya isasaksak dito sa ating 25 unit. Kung 2 cups lang po ang inyong lulutuin, ay pwede na po na idirekta, no, based on our experiment. Okay? So gagawin lang po natin, isasaksak lang po natin ito at tingnan po natin yung konsumo ng rice cooker. Nasa ilan po? Nasa 688 watts po yan or 689 watts. Ay makita nyo po. 689, yan po, naka-on po yung aking rice cooker. And kailangan po pag kumulo, tsaka nyo po siya isasaksak. So ang gagawin po natin, tanggalin po natin yung ating rice cooker. Nakita nyo po, 689 watts. Idirekta po natin dito sa may pinakasakit sa ilalim. And dito po natin siya isaksak sa ating outlet. So makita nyo po, yung 689 watts, nagiging 59 watts lang po or almost 60 watts. So yung araw-araw po tayo nagluluto ng rice makakatipid po talaga tayo. Kaya sa kuryente. So bunutin na po natin ito. Ang sunod naman po nating isasaksak is yung ating electric kettle. Okay? So kung malimit po tayong magkape, uminom ng tea, pwede po natin itong makatipid din po tayo. So ito po yung saksakan ng ating electric kettle. So sa electric kettle naman po, ito po yung pinakamalaki na konsumo sa bahay po natin. Pag yan po ay ginamit po natin, yan ay i-on natin yung ating electric kettle. Yan, i-on po natin. So kung makita nyo po, nasa 1,372 yung ating nagagamit sa ating electric kettle. Okay, 1,300. Now, ang gagawin po natin ay ididirekta po natin dito sa ating 25 unit farad na device. Okay, so patayin muna po natin. Then, tanggalin po natin yung saksak. Ilagay po natin dito sa ating 25 unit farad. And then, isaksak po natin dito sa ating outlet. So, mapapansin nyo po, yung ating pong device ay magkukonsumo na lang po yan ng 63 watts. Pero disclaimer lang po, pag kayo po ay direktang nagiinit ng water dito sa ating water kettle na nakadirekta sa akin, like for example 1 cup, ay aabutin po yan ng mga 90 seconds or 1.5 minute. Pero pag kayo po ay gumamit itong ating power device, ay aabutin po siya ng 3 minutes dahil may heating delay. Pero at least, ang nagagamit lang po ay 62 or 63 watts lang po. No? Another appliances na magbibigay po sa inyo ng balik, hindi po katulad ng ibang mga appliances na binili natin, bayad lang tayo ng bayad. Ito po appliances or power efficiency device na meron pong balik sa atin. Kaya worth po na bilhin po itong product po na ito na makakatulong din sa electrical system ng ating bahay. So kung interested po kayo, check nyo lang po yung comment section dito po sa video na to. Salamat!